Hello. Good morning, everyone. Again, this is Pastora Marifi. Welcome to another episode of our daily devotional here at Soul Tips from PB. As I've said yesterday, ako ang makakasama ninyo this whole week. So wherever you are right now, anuman ang iyong ginagawa, nawa ay samahan mo ako sa ilang minuto sa umagang ito as we continue to ponder about the truth that only Jesus can give us hope that truly lasts. Today, we will talk about what the Lord is saying to us in 1 Peter chapter 1 verse 4. So let me read it for you. 1 Peter chapter 1 verse 4 says, "To an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you." So let us pray. Panginoon, salamat po sa panibagong pagkakataon na makalapit sa inyong presensya. Sa dami ng nangyayari sa paligid namin, nawa ay di namin malimutan na tapat at sapat ka. Ngayong sandaling ito, hinihingi ko po ang tulong ng Banal na Espiritu upang bigyan kami ng pangunawa, kapayapaan at bukas na puso as we reflect on your word. Hayaan niyo pong ma-encourage kami sa katotohanan na hindi kami kailanman mawawalan dahil ang tunay naming kayamanan ay nasa iyo. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Kung titignan natin ang mundo ngayon, ang daming bagay na hindi sigurado. Isang click lang, pwedeng ma-hack ang bank account mo. Isang sakit lang, pwedeng maapektuhan ang buong buhay. Kahit relationships natin, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi rin palaging guaranteed na mananatili sila sa tabi mo. Minsan, kahit gaano ka kaingat, may mga bagay talaga na nawawala. Pero ang sabi dito sa 1 Peter chapter 1 verse 4, meron tayong inheritance. Isang kayamanang hindi kailanman masisira, hindi madudumihan, hindi kumukupas. At ang pinaka-comforting na part, iniingatan ito ng Diyos mismo sa langit para sa atin. Hindi ito katulad ng mga bagay dito sa mundo na kailangan pang i-back up, kailangan i-secure, i-double lock. Yung inheritance natin, hindi lang safe, eternally secured. Hindi ito kayang sirain ng panahon, ng tao, o ng kahit na anong mga circumstances o mga sitwasyon sa ating buhay. Dahil ito ay galing sa Diyos. At siya mismo nagbabantay nito para sa atin. Minsan sa buhay, we work so hard para sa mga bagay na pansamantala. Tapos kapag nawala, ang sakit-sakit. Napapagod tayo, nawawala ng gana, parang wala ng sense ang lahat. Pero itong truth na sinasabi ni Peter ay paalala sa atin na yes, we will lose things in this life, but not the most important thing. Kasi yung tunay nating kayamanan, hindi dito sa lupa, na kay Kristo. At hindi lang niya iniingatan ang inheritance natin, pati tayo iniingatan niya. Kung titignan mo ang verse bago at pagkatapos ng 1 Peter chapter 1 verse 4, makikita mo sinasabi ni Peter na tayo ay shielded by God's power. Hanggang sa dumating ang araw ng kaligtasan. Ibig sabihin, hindi lang reward mo ang secured, ikaw mismo bilang anak ng Diyos ay safe sa Kanya. So anong epekto nito sa araw-araw nating buhay? Yung kapag alam mong hindi mawawala ang pinaka-importanting bagay sa iyo, you can live with peace. Hindi ka laging takot. Hindi mo kailangan maging sobrang worried sa mga bagay na nawawala. Oo, masakit mawalan, pero hindi na kailangang mabuhay sa takot.
Dahil meron kang yaman na hindi natitinag. Hindi dahil sa effort mo kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At isa pa to, you can live with open hands. Hindi yung kapit na kapit ka sa mga bagay sa mundo. Mas magiging mapagbigay ka, mas magiging generous ka. Kasi magiging free ka to love and to serve others. Bakit? Kasi hindi ka na dependent sa temporary security ng mundo. Naka-anchor ka sa eternal promise of Christ. Kaya siguro malaki ang maitutulong sa walk natin with God every day to reflect on these things. Ano yung mga bagay na lately ay kinakapitan mo ng mahigpit? Ano yung mga bagay sa buhay mo na parang takot na takot kang mawala? O kaya, how can you challenge yourself to live generously? Yung bukas ang kamay na magbigay, tumulong, knowing na ang tunay mong treasure ay nasa langit. Ngayong linggo, or maybe today, o sa mga darating na araw, I suggest na maglaan ka ng tahimik na oras para i-journal mo kung hindi mo pa ito nagagawa sa buhay mo ang mag-journal. Pero maganda na isulat mo yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Mga goals, possession, o relationships na feeling mo hindi pwedeng mawala. I-lay down mo ito sa harap ng Diyos sa panalangin. And then isulat mo rin yung mga eternal truths na galing sa Bible tungkol sa inheritance mo in Christ. Pwede kang magsimula sa verse na ito, itong pinag-aaralan natin sa 1 Peter chapter 1 and verse 3 to 5. Or kaya sa Romans 8:17. Maari rin sa Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. I-memorize mo ang isang verse na makakapagpaalala sa iyo ng katotohanang secured ka sa Kanya. At kung may pagkakataon, mag-share ka ng encouragement sa iba. Baka may kaibigan kang nanghihina, nadidepress na dahil sa mga nawawala sa buhay niya. Ipaalala mo sa kanya na meron siyang pwedeng kapitan na kahit kailan hindi mawawala. Ayan, at yan ay ang ating Panginoong Hesus, our Lord Jesus Christ. Let's pray. Lord God, salamat po sa promised inheritance mo sa amin na hindi kailanman mawawala. Salamat po dahil hindi ito nakadepende sa performance namin o kakayahan namin, kundi sa katapatan mo. Sa dami ng uncertainty sa mundo, thank you Lord dahil meron kaming katiyakang galing sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po kaming bitawan ng mga bagay na pansamantala lamang at matutong magtiwala sa mga pangakong eternal na nagmula sa iyo. Palitan niyo po ang aming mga worries and fears ng kapayapaan at ang pagkapit namin sa mundo ng pananampalataya sa iyo. Gamitin niyo po kami para maging encouragement din, lalo na sa mga kaibigan namin o sa mga tao na naghahanap ng tunay na security sa panahon na ito. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at nawa makita sa aming buhay, sa aming mga salita, na kami ay may tunay na pag-asa na nagmumula sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po for joining me today and may God bless you and keep you. Until tomorrow. Bye!